Magandang araw mga kasari-sari, kamusta na po kayo? Kamusta po ang inyong buhay, ang inyong mga negosyo? So ngayon, pag-usapan naman natin tungkol sa mga empleyado ha. Siyempre dating empleyado ako, alam ko makaka-relate sa akin yung empleyado ngayon. O kaya naman empleyado noon, ngayon ay may negosyo na, baka napagdaanan nyo rin ito. Kayo ba ay, nung empleyado kayo o ngayon sa mga nanonood sa akin na empleyado ngayon, napagdaanan nyo na ba na pinagchismisan kayo? O, di ba? O kaya merong mga sinasabi na tungkol sa inyo na hindi naman totoo. Paano nyo ba sila hinaharap? So, ikukwento ko sa inyo ang experience ko sa trabaho, ha. Sa totoo lang sa trabaho, hindi maiiwasan na may mga chismosa talaga at saka chismoso. Hindi yan maiiwasan mga kasari. Pero ako, dumating ako sa point na ako na talaga yung pinagkukwentuhan nila, 'di ba? Alam mo sa sarili mo na ikaw yung pinagkukwentuhan nila. Pero never akong nagko-comment kapag nagkukwentuhan sila. Wala man silang binabanggit na pangalan. Literal talaga na pagdadaan ka, magkukwentuhan sila tapos titigil sila pag nandyan ka. O kaya naman sasadyain nilang malakas ang kwentuhan tapos hindi magbabanggit ng pangalan. Tapos yung mga senaryo, alam mo naman na ikaw yun, napatama sa'yo yun. So, ganun. Mahirap mga kasari kasi tuwing papasok ka sa trabaho, imbis na maging masaya ka sa trabaho, nai-stress ka lalo kasi yung mga kasamahan mo sa trabaho, pinagchichismisan ka. O, diba? Pero ako, hindi ko pinapansin yung mga ganun. Pero sa totoo lang, na-stress din talaga ako. Ang masama lang, ako kasi yung naging ugali ko ha. Ito ay payo ko sa mga nakakaranas nito. Huwag ninyo akong gagayahin. Ako yung tipo na pagka pinagchichismisan, pagka sinasabihan ng isang bagay, pag pinagbibintangan ako na hindi ko naman ginagawa, ang ugali ko, sinasabi ko na gawin ko na lang para totoo na. Oh, kayo ba ganyan mga kasari? Yung hindi nyo naman ginagawa yung pinupukol sa inyo. Pero yun ang dinidiin nila sa inyo na ikaw yun, ha? Gawain mo yun. Ako, nung sinabihan nila ako ng ganun, hindi ko naman ginagawa. Tinutuo ko na para hindi ako lugi. Di ba mga kasari? O di ba nakakatawa? Pero totoo yan mga kasari. So, may binintang sila sa akin na hindi ko naman ginawa nung time na yun. Pero pinagdidiinan nila na ginawa ko yung isang bagay na yun. Para bang nagbibintang sila sa'yo na naandoon sila nung mangyari yun. Oh, parang nandun sila, saksing-saksi sila sa mga pangyayari. Buti pa nga sila, alam nila yung nangyari. Ikaw to, hindi mo alam ang nangyari, di ba? So, ganun. So, masakit ang dating sa akin kasi tinuturing mo silang kaibigan. Diba? Tapos ganun yung ginagawa nila sa'yo. Tapos pinaplastic ka nila. Pag nakaharap ka, mabuti sila sa'yo. Pag nakatalikod ka, ganun yung ginagawa nila sa'yo. Tapos nalaman mo yung issue nila sa'yo is kumalat na sa buong trabaho mo. So, talagang na-stress ako. Kaya ang ginawa ko pinanindigan ko na lang, tinutuo ko na lang yung ibinibintang nila sa akin. Pero mga kasari, mali pala yun. Kaya sa mga nakaka-relate dyan, kahit ano pa man ang binibintang sa inyo, ha, wala akong sinasabi na kung ano pa man. Ano pa mang problema ang binibintang nila sa inyo, huwag ninyo akong gagayahin na hindi naman totoo yung binintang sa akin, pero dahil yun lagi ang sinisiksik nila sa isip ko, ginawa ko na. Mali pala yun. Kasi nga, parang sinabi mo na sa kanila na sila ay tama at ikaw ay mali. O, ganun. Pero kasi syempre, sa totoo lang, hindi naman sa pinangangatwiranan ko yung pagkakamali ko. Syempre, alam ko namang mali yun. Kaso lang, parang nadala na lang ako ng galit ko sa kanila. Tapos, talagang dinuduldul nila sa akin yung isang bagay na hindi ko naman ginawa. So, nilagay ko sa isip ko, yun na pala yung tingin ninyo sa akin. Gagawin ko na lang para maging totoo. Para patas na lang. Oh. Pero mali pala yun mga kasari. Kasi parang yun nga, iniisip mo na akala mo makakabuti yun pero mas lalo palang nakakasama. So, pinanindigan ko yung mga sinasabi nila. Ginawa ko na lang para totoo na. Pero nung ngayon na
nalampasan ko na yung ganung pagsubok mga kasari. Napag-isipan ko na mali yung ginawa ko, na pinoprove ko sa kanila na sila yung tama. Although nung umpisa talaga ay hindi ko naman ginawa, pero dahil na lang sa pag-udyok nila sa akin, kasasalita nila ng masakit na ganun daw yung ginawa ko, ganyan pinanindigan ko na, tinutuo ko na. Pero ngayon na-realize ko mali pala yung ginawa ko. Pero nasa sa inyo pa rin. Hindi ko naman sinasabi na tama, sa iba kasi baka akalain tama naman yung ginawa mo kasi nga syempre sinabi nila di panindigan mo na lang. Kung syempre sa mga magsasabi nun kasi baka na-experience din nila yun. Pero hindi ko rin sila masisisi. Kahit ako nga sa sarili ko nun, hindi ko rin masisi yung sarili ko na ginawa ko yun. Kasi nga masakit talaga sa damdamin ko. Pero ngayon na naka-move on na ako, mali pala ako kasi napag-isip-isip ko mali pala yung mga ganun yung mga hakbang ko. Alam nyo mga kasari, ngayon pag iniisip ko yung problema na yun, parang natatawa na lang ako sa ginawa ko, di ba? Kasi parang naisip ko maling-mali talaga ako. Ito ay opinion ko lang naman. Maling-mali talaga ako kasi syempre parang pinatutuhanan ko na tama nga sila tapos ako ay mali. Pinanindigan ko. Kasi nga sa sobrang inis ko na sa kanila. Pero yun nga, parang na-disappoint ako sa sarili ko kasi parang ginawa ko yung isang bagay na hindi naman talaga ako yun. So, ganun po mga kasari. Pero, syempre, tao tayo. Lahat ay nagkakamali. Walang taong makapagsasabi na siya ay malinis sa harap ng kahit kanino man. Lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya, kung ano man yung ginawa ng ating kapwa, ay wag nating basta-basta husgahan. Kasi, ang lahat ng mga nangyayari, meron niyang pinagmulan, mayroong pinaghuhugutan yan. Bakit sila naging ganun? So, sabi nga, wag mo basta-bastang hatulan yung isang tao na hindi mo naman alam bakit siya naging ganun. At saka wag ka basta-basta magsasalita ng masasakit na salita na makakasakit sa kanya kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niya. So isa yun sa mga natutunan ko mga kasari. At saka pangalawa sa natutunan ko, kung ano man yung pinupukol sa'yo, wag mong pansinin. Kung talagang hindi ikaw yun, wag mong gagantihan ng kagaya ng ginawa ko na, sige, panindigan ko na lang yung sinasabi niyo, tutuhanin ko na lang para masatisfied na kayo, ganun. Kasi mali pala yun. Gawin natin kung sa trabaho natin nangyari yun, kasi sa akin sa trabaho yun, kung kaya natin na mag-resign at maghanap na lang ng panibagong trabaho, gawin natin para sa katahimikan. Pero kung kaya nyo namang harapin sila dahil alam mo sa sarili mong wala kang ginagawa, go. Wag kang paapekto. Sa totoo lang mga kasari. Pero syempre, tao tayo, naapektuhan talaga tayo. At saka, syempre, masakit kaya yung pagbintangan ka na hindi mo naman ginagawa, di ba mga kasari? Pero, ang buhay ay ganun. Hindi magiging makulay ang buhay natin pagka walang mga challenge, di ba? Pero, sa totoo lang, nalampasan ko yun mga kasari. Kasi, isa sa ginawa ko ay inayos ko yung buhay ko. Binago ko yung sarili ko. Kung nagkamali man ako, gumising ako. Inayos ko yung sarili ko, binago ko, tapos bumangon ako uli. Pero yun nakakatawa lang mga kasari. Pagkatapos ng pinagagawa nila sa akin, sa totoo lang, sa akin din sila lumalapit, sa akin din nanghihiram ng pera. Hindi ko talaga malaman kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob, 'di ba? Pagkatapos nila akong gawan ng gano'n, ng masakit, tapos nakuha pa nilang lumapit sa akin na nangangailangan sila. O, 'di ba? Pero hindi naman ako nagtanim din ng sama ng loob. Yung iba ay pinagbigyan ko rin naman, yung iba naman ay hindi na. Pero ganun pala yun mga kasari. Pagkatapos nila ako ng gawa ng hindi maganda, tapos gipit na gipit sila, lumapit sila sa akin. Ngayon na alam nila na medyo may pera ako ng mga panahon na yun, naging mabango ako ulit sa kanila. O, diba? Naging kaibigan nila uli ako. Kaway-kaway sa mga empleyado ngayon dyan na ganyan din ang nararanasan. O, diba? Hindi ko lubos maisip, diba? Pero hinayaan ko na. Ayaw ko kasing manumbat. Dadagdag lang yung kasalanan ko lalo. So, bahala na. 'Di ba? Parang binago ko yung sarili ko, inayos ko yung sarili ko, tapos hindi naman sila humingi ng tawad sa akin. Di ano pa bang magagawa ko? Pero sila yung lumalapit sa akin, di tinanggap ko. Pero, sabi ko nga sa inyo, nag-set na ako ng boundaries. Diyan lang kayo, ito lang ako, may pagitan tayo. So, ganun yung ginawa ko. Then yun, nag-resign ako sa trabaho,
Tapos inayos ko yung buhay ko ngayon. May sarili na akong maliit na tindahan, may negosyo. Bagamat nagkikita-kita pa rin kami. Pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa nila sa akin. Pero syempre, may ginawa rin naman ako na alam kong mali. Pero ang mahalaga mga kasari, kung napagdaanan nyo yun at nagkamali kayo, hindi na mahalaga kung ano yung nagawa ninyong kasalanan nun. Ang mahalaga, nagbago kayo. Ang mahalaga, inayos ninyo yung sarili ninyo at nagkaroon na kayo ng panibagong goal sa buhay ninyo. At saka, higit sa lahat, syempre, pinag-pray ko na syempre sa pagbabago mo, kailangan mo ng gabay ng Panginoon. Hindi mo yan magagawa na magbabagong buhay ka na hindi ka gagabayan ng nasa itaas. So, ganun po mga kasari. At saka higit sa lahat, syempre, pinanindigan ko na hindi talaga akong ganung tao. Parang ginawa ko lang yun kasi binuyo nila ako. So, pero, sa mga nakakaranas nito, wag nating tingnan kung ano yung kasalanang nagawa natin. Kasi lahat tayo'y nagkakamali. Walang malinis sa atin. Walang makakapagsabi na ako malinis ako. Walang ganun. Kasi parehas lang tayo. Kumbaga, yun ngang tumingin ka lang sa isang tao eh. 'Di ba? Alam na yan ng itaas na mayroon kang ginawang kasalanan kasi nang mata pa lang natin makasalanan na yan, mas lalo ang bibig natin, di ba? So mas matindi yun. So kung may nagawa ka man noon na pagkakamali, pagkakasala, pwede kang magbago, hindi pa huli ang lahat. Ayusin ang buhay, baguhin, at saka higit sa lahat, syempre, humingi ka ng tawad sa Panginoon kasi higit sa lahat doon tayo dapat humingi ng tawad. At saka yung mga taong nagkasala sa akin, pinatawad ko na, matagal ko nang pinatawad kahit hindi pa sila humingi ng tawad sa akin. Kasi syempre, para makapagbagong buhay ka, patawarin mo ang lahat ng mga taong nagkasala sa iyo kahit hindi yan humingi ng tawad. At saka syempre yung sarili mo. Syempre nagkasala ka rin, di ba? Tanggapin mo yung pagkakamali mo para makamove on ka na. So ngayon nakamove on na ako, binago ko yung sarili ko, inayos ko, ngayon maayos na yung takbo ng aking buhay. So ano pa bang mahihiling ko? Sabi ko nga, hindi ako nagbablog sa payaman-yaman na yan. Ang tinatapik ko yung realidad natin, yung buhay nating mga na mahihirap, yung mga pinagdadaanan natin na mga kagaya kong nasa masa, mga nasa baba. Kasi ito talaga yung buhay natin. O di ba mga kasari? Gusto ko lang i-share sa inyo kasi alam ko yung iba may pinagdadaanan na ganito na hindi nila maikwento sa mga kaibigan o kaya sinasarili lang nila. Parehas tayo, sinasarili ko rin naman ang problema ko. Pero ngayon na nasasabi ko to kasi pinagdaanan ko to at saka nalampasan ko na to. Sana kayo na nanonood sa akin na pinagdadaanan ito ay malampasan nyo rin po. Pero alam ko kaya nyo yan. Huwag kayong padadaig at saka huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng tao. Ikaw mismo sa sarili mo, kilala mo kung sino ka. O diba? Huwag hayaan mo sila kung hinuhusgahan ka nila. Yun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, ganun din ako dati, hinuhusgahan nila tapos pinanindigan ko na ginawa ko na lang kasi yun ang gusto nilang makita sa akin, pero mali pala, dapat mag-iba tayo ng way. Kung ano man yung hinuhusga nila sa atin, hindi naman tayo ganun, baguhin natin, di ba? Doon tayo sa tama na daanan, di ba mga kasari? So thank you sa inyo, sa mga nanonood sa akin at sumusuporta. Thank you po. Ganito po yung klaseng vlog ang gusto kong i-share sa inyo at sana ay mapalakas ko yung kalooban ng iba dyan na ganito rin ang pinagdadaanan. Sana wag kayong magsawang manood at suportahan ng aking maliit na channel. At saka syempre i-share nyo rin po para marami pa tayo na matutunan yung mga ganitong bagay. Kasi ako na nagkukwento sa inyo, may natututunan din ako sa sarili ko. So syempre kayong mga nanonood, alam ko yung iba dyan na bibigatan, pero sana makatulong ako kahit kaunti, mapagaan ko ang inyong kalooban. So thank you pong marami. At ito ang inyong pambansang tindera, si Ate Tintin, nagsasabing mag-iingat kayong palagi mga kasari.